Kabanata 32, ang Centurion. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 8 versikulo 5 hanggang 13, Lucas Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 17. Sinabi ni Kristo sa maharlika na ang anak na lalaki ay kanyang pinagaling, maliban kayong makakita ng mga tanda at mga kababalaghan, hindi kayo maniniwala. Juan Kapitulo 4 versikulo 48. Siya ay nalungkot na ang kanyang sariling bansa ay nangangailangan ng mga panlabas na palatandaan ng kanyang pagiging Mesiyas. Muli at muli siya ay namangha sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ngunit siya ay namangha sa pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya. Hindi kinwestiyon ng senturyon ang kapangyarihan ng tagapagligtas. Hindi man lang niya siya hiniling na pumunta ng personal para gawin ang himala. Sabihin ang salita lamang, sabi niya, at gagaling ang aking lingkod. Ang alipin ng senturyon ay tinamaan ng paralysis, at nakahiga sa punto ng kamatayan. Sa mga Romano ang mga alipin ay mga alipin, binili at ipinagbili sa mga pamilihan, at pinakikitunguhan ng may pang-aabuso at kalupitan, ngunit ang senturyon ay magiliw na nakadikit sa kanyang alipin, at lubos na ninanais ang kanyang paggaling. Naniniwala siya na maaaring pagalingin siya ni Jesus. Hindi niya nakita ang tagapagligtas, ngunit ang mga ulat na narinig niya ay nagbigay inspirasyon sa kanya ng pananampalataya. Sa kabila ng formalismo ng mga Hudyo, ang Romanong ito ay kumbinsido na ang kanilang relihiyon ay mas mataas kaysa sa kanyang relihiyon. Nalagpasan na niya ang mga hadlang ng pambansang pagtatangi at puot na naghihiwalay sa mga mananakop sa mga nasakop na tao. Siya ay nagpakita ng paggalang sa paglilingkod sa Diyos, at nagpakita ng kabaitan sa mga Hudyo bilang kanyang mga mananamba. Sa pagtuturo ni Kristo, gaya ng naiulat sa kanya, natagpuan niya ang nakatugon sa pangangailangan ng kaluluwa. Ang lahat ng espiritual na nasa loob niya ay tumugon sa mga salita ng tagapagligtas. Ngunit nadama niyang hindi siya karapat-dapat na lumapit sa harapan ni Jesus, at nakiusap siya sa matatandang Hudyo na humingi ng pagpapagaling sa kanyang alipin. Nakilala nila ang dakilang guro, at naisip niya kung paano lalapit sa kanya upang matamo ang kanyang pabor. Sa pagpasok ni Jesus sa Capernaum, sinalubong siya ng isang delegasyon ng matatanda, na nagsabi sa kanya ng pagnanais ng senturyon. Hinimok nila na siya ay karapat-dapat kanino niya gawin ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa, at itinayo niya tayo ng isang sinagoga. Agad na umalis si Jesus sa tahanan ng opisyal, ngunit, pinipilit ng karamihan, siya ay sumulong ng dahan-dahan. Ang balita ng kanyang pagdating ay nauna sa kanya, at ang senturyon, sa kanyang kawalan ng tiwala sa sarili, ay nagpadala sa kanya ng mensahe, Panginoon, huwag mong problemahin ang iyong sarili, sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Ngunit ang tagapagligtas ay nagpatuloy sa kanyang lakad, at ang senturyon, na sa wakas ay naglakas loob na lumapit sa kanya, ay tinapos ang mensahe, na nagsasabi, hindi ko inisip ang aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo, ngunit magsalita lamang ng salita, at gagaling ang aking lingkod. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may mga kawal sa ilalim ko, at sinasabi ko sa taong ito, humayo ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya ay darating, at sa aking lingkod, gawin mo ito, at ginagawa niya ito. Kung paanong kinakatawan ko ang kapangyarihan ng Roma, at kinikilala ng aking mga kawal ang aking awtoridad bilang pinakamataas, gayon din yung kinakatawan ang kapangyarihan ng walang hanggang Diyos, at lahat ng nilikhang bagay ay sumusunod sa iyong salita. Maaari mong utusan ang sakit na umalis, at ito ay susunod sa iyo. Maaari mong ipatawag ang iyong makalangit na mga sugo, at sila ay magbibigay ng nakapagpapagaling na birtod. Magsalita lamang ng salita, at ang aking lingkod ay gagaling. Nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y namangha sa kanya, at siya'y lumingon, at sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng gayon kalaking pananampalataya, hindi, kahit sa Israel. At sa senturyon ay sinabi niya, kung paanong ikaw ay sumampalataya, gayon ang mangyari sa iyo. At gumaling ang kanyang alipin sa oras ding iyon. Ang mga matatandang Hudyo na nagrekomenda ng senturyon kay Kristo ay nagpakita kung gaano sila kalayo mula sa pagkakaroon ng espiritu ng Ebanghelyo. Hindi nila kinilala na ang ating malaking pangangailangan ay ang tanging pag-angkin natin sa awa ng Diyos.
Sa kanilang katwiran sa sarili, pinuri nila ang senturyon dahil sa pabor na ipinakita niya sa ating bansa. Ngunit sinabi ng senturyon tungkol sa kanyang sarili, hindi ako karapat-dapat. Ang kanyang puso ay naantig ng biyaya ni Kristo. Nakita niya ang sarili niyang hindi karapat-dapat, gayon may hindi siya natakot na humingi ng tulong. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sariling kabutihan, ang kanyang argumento ay ang kanyang malaking pangangailangan. Ang kanyang pananampalataya ay humawak kay Kristo sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya naniwala sa kanya bilang isang manggagawa lamang ng mga himala, kundi bilang kaibigan at tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa gayon ang bawat makasalanan ay makalapit kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng katwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang habag ay iniligtas niya tayo. Tito Kapitulo 3 Versikulo 5. Kapag sinabi sa iyo ni Satanas na ikaw ay isang makasalanan, at hindi ka makakaasa na makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos, sabihin sa kanya na si Kristo ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Wala tayong mairerekomenda sa Diyos, ngunit ang pagsusumamo na maaari nating himukin ngayon at magpakailanman ay ang ating lubos na walang magawang kalagayan na ginagawang isang pangangailangan ang kanyang kapangyarihang tumubos. Ang pagtalikod sa lahat ng pagtitiwala sa sarili, maaari tayong tumingin sa krus ng Kalbaryo at sabihin, sa aking kamay ay walang halagang dinadala ko, sa iyong krus lang ako kumapit. Ang mga Hudyo ay tinuruan mula sa pagkabata tungkol sa gawain ng Mesiyas. Ang mga inspiradong pananalita ng mga patriarka at mga propeta at ang simbolikong pagtuturo ng paglilingkod sa paghahain ay naging kanila. Ngunit binaliwala nila ang liwanag, at ngayon wala silang nakita kay Jesus na ninanais. Ngunit ang centurion, na ipinanganak sa pagano, tinuturuan sa idolatria ng imperial na Roma, sinanay bilang isang kawal, tila nahiwalay sa espiritual na buhay sa pamamagitan ng kanyang edukasyon at kapaligiran, at higit na isinara ng pagkapanatiko ng mga Hudyo, at ng paghamak sa kanyang sariling mga kababayan para sa bayang Israel, na unawaan ng taong ito ang katotohanan kung saan ang mga anak ni Abraham ay nabulag. Hindi niya hinintay kung ang mga Hudyo mismo ay tatanggap sa isa na nag-aangking sila ang Mesiyas. Dahil ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan, Juan Kapitulo 1 Versikulo 9, ay sumikat sa kanya, naunawaan niya, kahit sa malayo, ang kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Para kay Jesus ito ay isang marubdob ng gawain na dapat isakatuparan ng Ebanghelyo sa mga Gentil. May galak siyang umasa sa pagtitipon ng mga kaluluwa mula sa lahat ng bansa patungo sa kanyang kaharian. Sa matinding kalungkutan ay inilarawan niya sa mga Hudyo ang resulta ng kanilang pagtanggi sa kanyang biyaya. Sinasabi ko sa inyo, na marami ang magsisipang galing sa silangan at kanluran, at uupong kasama ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadiliman sa labas, doon magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Nako, ilan pa rin ang naghahanda para sa parehong nakamamatay na pagkabigo. Habang ang mga kaluluwa sa pag-anong kadiliman ay tinatanggap ang kanyang biyaya, gaano karami sa mga Kristiyanong lupain kung saan ang liwanag ay nagniningning lamang upang baliwalain. Mahigit 20 milya mula sa Capernaum, sa isang talampas na tinatanaw ang malawak, magandang kapatagan ng Esdraelon, ay naruroon ang nayon ng Nain, at doon si Jesus ay sumunod na yumuko sa kanyang mga hakbang. Marami sa kanyang mga disipulo at iba pa ang kasama niya, at sa lahat ng daan ay dumating ang mga tao, nananabik sa kanyang mga salita ng pag-ibig at habag, dinadala ang kanilang mga may sakit para sa kanyang pagpapagaling, at laging may pag-asa na siya na nagtataglay ng gayong kamanghamanghang kapangyarihan ay gagawin ng kanyang sarili, kilala bilang Hari ng Israel. Ang isang pulutong ay nagsiksikan sa kanyang mga hakbang, at ito ay isang natutuwa, naghihintay na grupo na sumunod sa kanya sa mabatong landas patungo sa tarangkahan ng bundok na nayon. Habang papalapit sila, nakita ang isang funeral train na nagmumula sa mga gate. Sa mabagal, malungkot na mga hakbang ay nagpapatuloy ito sa lugar ng libing. Sa isang bukas na beer na dinadala sa harap ay ang bangkay ng mga patay, at sa paligid nito ay ang mga nagdadalamati, na pinupuno ang hangin ng kanilang mga panaghoy. Tila nagtipon-tipon ang lahat ng mga tao sa bayan upang ipakita ang kanilang paggalang sa mga namatay at ang kanilang pakikiramay sa mga naulila. Ito ay isang tanawin upang pukawin ang pakikiramay.
Ang namatay ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina, at siya ay isang balo. Ang malungkot na nagdadalamhati ay sumusunod sa libingan ng kanyang tanging makalupang suporta at aliw. Nang makita siya ng Panginoon, nahabag siya sa kanya. Habang siya ay patuloy na bulag, umiiyak, hindi napansin ang kanyang presensya, lumapit siya sa kanya, at malumanay na sinabi, "Huwag kang umiyak." Malapit nang baguhin ni Jesus ang kanyang kalungkutan ng kagalakan, ngunit hindi niya napigilan ang pagpapahayag na ito ng magiliw na pakikiramay. Lumapit siya at hinipo ang bangkay, sa kanya kahit ang pakikipag-ugnayan sa kamatayan ay hindi makapagbibigay ng karumihan. Ang mga tagapagdala ay tumigil, at ang mga panaghuy ng mga nagdadalamhati ay tumigil. Ang dalawang kumpanya ay nagtipon tungkol sa beer, umaasa laban sa pag-asa. Ang isa ay naruroon na nagpaueyes ng sakit at natalo ang mga demonyo, ang kamatayan ba ay napapailalim din sa kanyang kapangyarihan. Sa malinaw at makapangyarihang tinig ang mga salitang binigkas, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Ang boses na iyon ay tumatagos sa tenga ng mga patay. Iminulat ng binata ang kanyang mga mata. Hinawakan siya ni Jesus sa kamay, at itinaas. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa kanya na umiiyak sa tabi niya, at ang mag-ina ay nagkaisa sa isang mahaba, nakakapit, masayang yakap. Ang karamihan ay nakatingin sa katahimikan, na parang nabigla. Nagkaroon ng takot sa lahat. Tahimik at mapitagan silang tumayo ng ilang sandali, na parang nasa mismong presensya ng Diyos. Pagkatapos ay niluwalhati nila ang Diyos, na sinasabi, "Isang dakilang propeta ang bumangon sa gitna natin, at nadinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao." Ang tren sa libing ay bumalik sa Nain bilang isang prosesyon ng tagumpay. At ang alingaw na ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea, at sa buong rehiyon sa palibot. Siya na nakatayo sa tabi ng nagdadalamhating ina sa tarangkahan ng Nain, ay nagmamatsyag sa bawat pagdadalamhati sa tabi ng bar. Siya ay naantig sa pakikiramay sa ating kalungkutan. Ang kanyang puso, na minahal at nahabag, ay isang pusong walang pagbabago sa lamang. Ang kanyang salita, na tumawag sa mga patay sa buhay, ay hindi gaanong mabisa ngayon kaysa kapag sinabi sa binata ng Nain. Sabi niya, "Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa." Mateo Kapitulo 28 versikulo 18. Ang kapangyarihang iyon ay hindi nababawasan sa paglipas ng mga taon, ni nauubos ng walang tigil na aktibidad ng kanyang nag-uumapaw na biyaya. Sa lahat ng sumasampalataya sa kanya siya ay buhay pa rin na tagapagligtas. Binago ni Jesus ang kalungkutan ng ina ng kagalakan nang ibalik niya ang kanyang anak, gayunpaman ang kabataan ay tinawag lamang sa makalupang buhay na ito, upang tiisin ang mga kalungkutan nito, ang kanyang mga pagpapagal, at ang mga panganib nito, at upang pumanaw muli sa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan. Ngunit inaaliw ni Jesus ang ating kalungkutan para sa mga patay sa pamamagitan ng isang mensahe ng walang hanggang pag-asa, "Ako ang nabubuhay, at namatay, at, narito, ako ay nabubuhay magpakailanman, at taglay ko ang mga susi ng impyerno at ng kamatayan." Yamang ang mga anak nga ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay nakibahagi din doon, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksan niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, sa makatuwid bagay ang dyablo, at iligtas sila na sa pamamagitan ng takot sa kamatayan ay napasailalim sa pagkaalipin sa buong buhay nila. Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 18, Hebreo Kapitulo 2 versikulo 14-15. Hindi mahawakan ni Satanas ang mga patay sa kanyang pagkakahawak kapag inaanyayahan sila ng anak ng Diyos na mabuhay. Hindi niya mahawakan sa espiritual na kamatayan ang isang kaluluwa na sa pananampalataya ay tumatanggap ng salita ng kapangyarihan ni Kristo. Sinasabi ng Diyos sa lahat ng namatay sa kasalanan, "Gumising ka na natutulog, at bumangon ka sa mga patay." Efeso Kapitulo 5 versikulo 14. Ang salitang iyon ay buhay na walang hanggan. Dahil ang salita ng Diyos na nag-utos na mabuhay ang unang tao, ay nagbibigay pa rin sa atin ng buhay. Gaya ng salita ni Kristo, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka," ang nagbigay buhay sa kabataan ng Nain, kaya ang salitang, "Bumangon ka mula sa mga patay," ay buhay sa kaluluwang tumatanggap nito. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 13. Ang lahat ng ito ay iniaalok sa atin sa kanyang salita. Kung tinanggap natin ang salita,
mayroon tayong pagpapalaya. At kung ang espiritu niya na bumuhay na mag-uli kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay bubuhayin din ng inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nananahan sa inyo. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang manggabubuhay na mag-uli. At tayo na nanggabubuhay at nanggatitira ay aagawin kasama nila, sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Roma Kapitulo 8 versikulo 11, Unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16, 17. Ito ang salita ng Kal-iwan kung saan niya tayo inaaliw sa isa't isa. Dito nagtatapos ang Kabanata 32. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.